What's up? Good morning. This is Moto X Drone TV. Nagbabalik naman tayo sa ating pagmo-moto vlogging. Ito, papunta tayo sa hospital para sa aking first session ng physical therapy sa aking shoulder back. So sana bago tayo makapag-rides na papuntang Bicol naging maayos na to. Pero so far okay naman, nagagalaw ko naman. Medyo may kirot-kirot lang ng konti. Ang sabi maling position ng pagtulog daw to. So comment kayo dyan kung naranasan nyo rin ba to. Pala ang gamit kong mic ngayon ay aking bagong biling Racing Boy. In order ko pa yan sa Shopee. So dyan pakita ko sa yung picture. Ayan. Kaya tinecheck ko siya kung kamusta yung kanyang audio, hindi na ba siya basag. Kasi according sa review okay naman, maganda. Minsan ito daw yung mga gamit ng ating mga sikat na motovlogger. Sa napapanood ko, nag-search din ako. So medyo pricey nga lang, pero sumubok pa rin ako dahil maganda ang kanyang review. So how's my audio? Hindi tayo naka-intercom ngayon. Ang gamit natin ay wired mic. So kung napapansin nyo, mapapansin nyo, iba yung gamit kong motor ngayon, no? Ito nga pala yung aking gagamitin sa aming long ride, going to Bicol. So ito yung scooter ng Suzuki na Bergman Street. Ayan, 125cc. So yun, napansin ko sa aking test drive na ito, talagang comfortable talaga. Comfortable ang rider. Gandang riding position. Ito medyo nakaka-relax sa braso, oh. Tapos mayroon pa siyang gulay board. Ganda. Shoutout sa'yo paring Ryan. Salamat sa pagpapahiram mo na ito. Ayan, kaibigan ko na nasa Australia ngayon. Shoutout sa'yo, mag-iingat ka dyan palagi. So ito, padaan tayo ng Magallanes, dadaan na naman tayo ng EDSA. Siyempre ingat tayo dito, alam niyo naman. Ang NCAP, no contact appreciation policy. Ayan, yari tayo kay paring Ryan. So maingat naman tayo mag-drive, hindi naman tayo barabal mag-drive. Ito, dinadama ko yung yung ganda ng, kasi ngayon lang ako nagka-scooter ngayon lang hindi pa pala ako nagkakaroon ng scooter. Kumbaga hindi pa pala ako nagkaka-scooter. So galing ako ng manual, semi-manual, tapos pag na-drive-in mo ako nito, wow, talagang ramdam mo yung pagiging komportable. Katulad na Matic, ito kung dito panaypiga ka ng clutch nito dahil baka mamatayan ka ng makina dahil ito matraffic. Pero ito si Matic, tignan mo, pang automatic, piga-piga ka lang, tapos ala-alay ka lang sa preno.
okay na, goods na tayo dyan. So kaya talagang magpupursige ako makakuha ng sarili kong scooter by next year. Talagang masarap pala i-drive, masarap pala mag automatic na motor. Tagal na ako nagda-drive ng motor, pero bakit hindi ngayon ko lang na-appreciate na mag-drive ng automatic ano. Kasi dati nung nagda-drive ako nung una, uso kasi dati yung racing na hanggang ngayon pa rin naman, pero ibig ko sabihin siyempre bata ka nun eh, kumbaga talagang kasagsagan ng hilig mo nun eh, hanggang saan ba yung capacity mo, hanggang saan yung kaya mong top speed ng motor mo, diba? Pero ngayon hindi na tayo gano'n. Ingat na tayo, hindi na tayo top speed. Ang gusto ko yung pagiging komportable sa pagdadrive. Kasi ang dami na nadisgrasya dyan. So nagpapasalamat tayo at hindi tayo doon nangyari sa atin yan, dahil nung mga panahon na yun talagang pag merong nag-trigger sa'yo na inovertikan ka lang, parang yung ego mo, teka, ang yabang nun ah, hindi pwede yun, uunahan mo rin. So diba, ganun yung pakiramdam natin noon eh, lalo nung bago pa lang tayo nagmumotor. So syempre kwentuhan, makakapanood din ng na mga nagre-racing. So parang sa sarili mo, hindi, kaya ko rin yan, kaya ko rin practicein yung skills na yan, kung paano mag cornering. Ayan yung mga hilig natin dati, pero ngayon hindi na. Ano na lang tayo, more on touring. Ayan, kasi gusto natin makapasyal sa mga iba't ibang lugar. So kaya ito, meron tayong long ride. Sana hindi kung umulan man eh, wag naman yung sobrang lakas at saka bumabaha. Sana yung ganito lang oh, yung maaraw-araw, tas aambon lang ng konti, ulan lang ng konti. Diba, hindi ganun kainit, parang katamtaman lang, diba, balance. So ito, talagang mabigat ang traffic ko ngayon. Oras natin eh alas 9 na. Kagandahan nito, tignan nyo dito sa kanyang panel display 46.7 km per liter. Grabe, kita nyo ba yan? Kaya i-re-record ko to. Kukuha ko ng listahan kada gasolina, kukunin ko yung bago umalis, kukunin ko yung tinakbo hanggang sa matapos yung rides. Titignan natin kung ano yung kung gaano siya katipid, kung talagang totoo ba tong 46.7 kilometers na to. Mas matipid siguro to kung rektahan, yung pangmalayuan, diba? Yung long ride kasi pag ganito city driving, siyempre alam nyo na,
Alam naman natin yan na medyo makonsumo sa gasolina kapag ganito, matraffic. Okay. Ilaw niya okay din, malakas din naman. Pero yung mga kasama ko mas malalakas ang ilaw nun kasi meron silang extra support na ilaw. So siguro sa gitna lang tayo para kasi gabi kami aalis eh. Ang jump off namin is 10 PM ng gabi. Ayun, para mahabol namin yung last trip ng Roro sa Tabaco Port. Ayun yung last trip nila eh. So siyempre kailangan hindi lang yung motor yung condition sa atin, kailangan condition din yung driver. So bago yun eh, tagang papahinga naman tayo. Boom. Mabigat ang traffic dito. Ayun, kagandahan dito kapag nata-traffic ka, ayan, ano siya, humihinto siya. Yan ang kagandahan din dito sa scooter na to. Galing. Parang ilang segundo lang yun, no? Stop ka agad. Pero pag 10 throttle mo naman siya, start din naman agad. Mabilis, maano yung response niya, hindi delay, sakto lang. Ayan. Lang, traffic. Sana okay yung audio natin, no? Sana okay yung nabili natin. Pero tinesting ko naman siya in open area. Hindi siya yung kulob, ha. Kasi ito nasa helmet eh. Tinesting ko muna siya, kinabit ko siya sa action cam. Okay naman yung audio niya. Sabi ko basta gumagana siya, okay yun. Hindi ko lang alam yung performance niya kapag ganito na kulob. Kamusta yung tapos bumabagaspas yung hangin, tumatakbo tayo, maingay yung paligid. Kasi ang sabi sa review eh, meron daw tong noise reduction. Yan. So tignan natin. Mamaya i-upload ko to. Okay. Ang masasabi ko naman sa pagdadrive ng scooter, kasi sanay na rin naman tayo sa kalsada, ilang taon na tayo na nagdadrive ng motor. Bihira nga kotse yung i-drive ko eh. Mas madalas talaga yung motor pagpapasok sa trabaho. Siyempre practical tayo, motor gagamitin natin. Sanay tayo sa kalsada, sa singit-singit. So sa ganito traffic, kita ko naman hindi naman siya mahirap i-maniobra. Ayan, medyo mataas nga lang siya ng konti. Medyo tip-top ako ng konti. Ang height ko is 5'6" and a half. Pero konti lang, hindi naman yung sobra. So kaya naman i-manage. Ayan o.
Grabe, inginit. Pawis na yung likod ko. Inginit doon sa tunnel. Ayun o, tip. Ayan, kaya ko na milapat yung ano. Siguro sa upuan to, kasi yung upuan medyo makapal eh. Pero goods yung upuan ah. Tamang-tama to sa papuntang Bicol, doon sa Ragay. Kasi malubak yung daan na yun. Shoutout sa inyo mga taga Ragay. Ayan. Ano doon, talagang makakalugang motor mo doon dahil sa dami ng mga lubak doon. So doon matetesting natin kung yung mga motor nyo matitibay ba yung pagkakabit ng tornilyo. Kasi baka after ng rides nyo doon nagmagluwagan na yung mga tornilyo. So kailangan siyempre dala rin tayo ng ating mga tools. Tapos lagi natin do double check yung mga importanteng tornilyuhan. Mamaya maluwag na yung sa gulong mo, doon ka pa madisgrasya. So ito, ang traffic pa din. Ay, nako, yari ka boy. Malakas sa loob kasi wala pang plaka yung motor oh. Loko yun ah. Wala pang plaka yung motor kaya malakas sa loob. Ito malakas sa loob oh, may plaka oh. Oh, isa pa to oh. Ayun, nakalagay na nga no contact compression in effect. Bahala kayo, marami naman kayata kayong pera. So ito, pala, bakit dito sa EDSA pansin ko dun sa Commonwealth meron talaga silang motorcycle lane doon. Talagang nakikita ko doon sa picture na mga pinopost sa Facebook, puro motor talaga, nakapila sila, mahaba yung pila pero puro mo nakamotor. Dito hindi mo alam kung saan ang motor lane dito kasi tignan mo naman walang nakalagay kung saan yung motor lane. Dati may nakalagay dyan yung mga old, yung kulay blue yung paint, yung mga marka, yung mga markings, kulay blue yun ngayon wala na kaya hindi mo alam kung saan ang motor lane dito. Dati dito katabi ng bike lane, pero meron din naman na motor lane na nandito sa gitna. Meron yan dito dati. O kaya dito sa may yung pangalawang lane bago pa yung bus lane na yan. Ayan yung pangalawang lane yan Dati dyan nakalagay yan may blue markings dyan So ngayon siguro dito na lang tayo sa malapit sa bike lane. Ayan, dito na lang tayo po pwesto para medyo sure. Kasi dati dito rin naman yan baka hanggang ngayon dito pa rin naman yung motor lane.
Sa suspension naman pala, ito, sa suspension, kuya, wag ka naman dyan, makakadisgrasya ka. Sige, balik tayo. Di sa suspension naman, okay naman ang suspension niya. Ayan, oh. Lahat naman may tag-tag naman talaga lahat, eh. Hindi naman to pang motocross, hindi naman to ano, may tag-tag, pero manageable naman, kumbaga tolerable pa. Overtake tayo, ayan. So ayan, oh, lubak. Manageable, hindi naman yung nakakalug yung utak mo. Mahirap yung konting lubak lang, parang nakalug na yung utak mo, no? Ano yun, sobrang tigas ng suspension nun. Ito okay naman, oh. Huwag lang siguro yung sobrang lalim, oh. Yan, medyo bumilis-bilis yung takbo natin. Ayun, may kakanan. Ayun. Ito ADB, oh. Ayan, maganda daw ang suspension na ito. Naka-Showa siya, brand talaga ng Japan yan, Showa. Pero tignan natin, sana sa 2026 meron kayang bagong ilalabas si ADB. Ano kayang bago niyang o yung pa rin, babaguhin na naman ang kulay. Sana maglabas sila mga bagong features, mga specs, di ba? Bago, yun ang hinahanap na nga, katulad natin mga consumer, yun ang mga hinahanap natin. Baka gayahin niya na rin si Yamaha na may engine brake, kasi maganda rin talaga yung may engine brake na scooter. Gamit na gamit sa downhill yan, hindi yung puro front brake, rear brake yung gamit mo. Nako, usok ang preno mo yan. Tanda mo na, kuya. So yun ang gamit ng engine brake, downhill, di ba? Sa downhill, tsaka nakakapagpa ano siya, nakakapag minor tipid sa preno. Kung pipreno ka man, pitik-pitik na lang. Tsaka dapat ano, maganda dyan sa ADB, maglabas sila ng spoke rim, tapos dual ABS na siya dapat. Nako, panalo yun, panalo ang ADB na yan pag naglabas siya ng ano, ng ganong features. Tapos yung panel display niya, gayahin niya na rin kay sa ibang mga bagong ang labas ngayon, katulad ni NMAX Turbo. Akala mo nanonood ka sa cellphone o tablet. Ang ganda ng colored display niya, di ba? Naku, yari ka, kuya. Ayun, may camera, dapat di ganyan pasok ka na sa ano. Ito, dito ka nag overtake, o diyan ka sumingit.
Pasok ka na sa NCAP. So ito, another tunnel na naman. Pero may clear lang to. Hindi gaya nung sa may Ayala, Makati. Haba ng tunnel. Mainit. Ito, stop natin. 1, 2, 3 seconds. Nasa andar agad, oo. Diba? Ang bilis. Magaling, magaling. High beam niya. Okay. So para ayun, maganda maganda ang riding position ang motor na to. At malalaman natin yan sa long ride. City driving pa lang ang ating sinubukan dito sa motor na to. Yan, para magamay na natin. Yung city driving, gamay mo na. Ano pa kaya yung sa long ride? Malalawak ang kalsada dyan. May konting traffic pero so yun. Yes. Medyo malog-log na dito. Mukhang mag-enjoy ako rito sa motor na to. Ganda eh. Ay, balik na siya 4.6. Kanina 4.7 na. Balik na siya sa normal niya. Yan yung normal niya kanina eh. Yan yung matipid talaga. Matipid tong motor na to. Yun no, buka natin ang ano, medyo bilisan natin. Bilis din. Mabilis din yung response nya. Ayos no. G-enjoy ako dito sa motor na to. Tsaka ang ganda ng brake nya. Lakas eh. Lakas ng brake nya. Ayan o.
medyo maluwagin no? Huh? Kinuha ka dyan 75. Tulin din. 7. Matulin din ang motor na to. For 46.8. Ayun o, mas tumitipid siya, mas humahaba yung mas tumataas yung kanyang kilometer per liter. Mas tumitipid. Ganda. So ito, malapit na tayo sa ating pupuntahan. So tapusin ko na siguro tong vlog na to. Maraming salamat. Abangan nyo yung rides namin papuntang Bicol. Talagang i-enjoy natin yon. Papakita ko sa inyo yung mga nagagandahang view doon. Pero sana wag naman umulan para makapagpalipad tayo ng ating aircraft doon. Marami tayong adventures na mararanasan doon. So siguro dito na lang tayo. Maraming salamat. Tabayanan nyo lang. Magdadala pala kami ng tent, 2 tent. Para kung saan kami maabutan ng gabi, o some beach resort kami maabutan. Kasi low budget lang tayo. Low budget lang yung aming rides. Hindi kami mag-hotel o kukuha ng room na day aircon. Hindi, budget meal talaga. Ay, mga kasama ko naman puro mga cowboy naman yon. Ganon din naman tayo. So tignan natin kung magkano rin yung magagastos natin. Isasabihin ko rin kung magkano yung magagastos natin sa konsumo ng gasolina, pagkain sa loob ng 5 araw. So sige, paalam muna.